Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay pag-uusapan natin yung nabalitaan ko na may mga vlogger daw dito sa South Korea na hindi totoo talaga ang sinasabi pagdating sa sweldo dito. Parang ang pagkakaintindi ko doon ay sinasabi lang nila yung sahod nila, pero yung parang sa iba daw ay hindi naman sinasabi kasi sa totoo lang hindi naman talaga pare-pareho ang sinisweldo ng mga EPS factory worker dito sa South Korea. At parang pagkakaintindi ko ay yung mismong sweldo lang. Sweldo lang talaga. Hindi niya sinabi daw yung mga kaltas. Kaya nga mahirap din yun kasi yung ibang kababayan natin sensitibo pagdating sa mga ganyan. Na kumbaga kailangan sabihin mo yung totoo, yung kailangan kumpleto. Kasi nga, yung ibang kababayan natin ay sensitive pagdating sa mga ganyan, hindi naman tayo pare-pareho ng ugali. Sa bagay, wala tayong magagawa doon kasi YouTube channel na yun at bahala siya kung anong gawin nun. Kaya lang, siyempre, hindi lang naman ang purpose siguro ng vlogger na yun para maingganyo yung mga kababayan natin sa Pilipinas na mag-apply dito. Kasi nga, pinapakita niya na malaki talaga ang sweldo. At ang pagkakaiba lang doon sa sinabi niya, ang hindi lang maganda sa sinasabi daw ay hindi sinasabi yung mga kaltas, parang ganon. Yung linis dapat ang sasabihin, yung buo talaga. Tanggal na yung mga bayad sa mga bahay, tanggal na yung gasto sa pagkain. Kasi nga naman, ang iniisip mo ba, mahirap yung ganon Mamamaya, tulad ko, halos ang sinisweldo ko lang dito, nakakalinis ako, siguro mga 82,000, 83,000 pesos sa pera natin. Kasi nakadepende yan sa palitan. Kasi sa palitan ngayon, sobrang baba talaga. At bumagsak talaga. Lumakas ang peso. Kaya yung sinweldo kong nung nakaraan, kami dito ay nagkaka-overtime paminsan-minsan. At nung sinweldo ko nga nitong March nung nakaraan ay sumweldo lang ako ng mga 83,000 to 82,000 pesos. Linis na yun kasi nagkaka-overtime naman kami dito. At ang punto nga siguro nung ibang vlogger dito na nag-upload ng mga ganun na laging malalaki ang sweldo at hindi sinasabi yung sa iba ay siguro gusto lang nilang mahikayat yung mga kababayan nating nasa Pilipinas na mag-apply dito kasi nga malaki ang sweldo. Ang epekto lang noon, ang hindi lang maganda doon ay siyempre hindi lahat ng company dito ay kayang magpasweldo ng ganung kalaki. Paano ka naman susweldo ng ganung kalaki ng palagay nating 90,000 pataas? Abot ng kunyari mga 140 o 150k sa pera natin, 150,000 pesos. Kung wala namang overtime, di ba? Kaya nga hindi pare-pareho Merong wala talagang overtime. Tapos meron naman dito sa amin na nagkaka-overtime kahit minsan. At may company talaga dito na sagaran ng overtime, wala nang pahinga. Yun yung mga sumusweldo ng mga 150,000 won. 150,000 pesos o parang palagay na natin na yung mga sumusweldo ng 4 million. 4 million won. Pag kinonvert mo yan sa peso natin, nasa ano na yan palagay na lang natin palitan ay 41,000. Times 4 mo, magkano kalabasan yan? 120,000, tama ba? 120,000. Yung kaltas pa nun, ay parang yun yata yung hindi sinabi yung kaltas. Basta yung parang gross pay lang na 4 million ang inaano ng mga vlogger na yan, yung iba. Ay kailangan din sabihin naman yung totoo kasi baka yung ibang kababayan natin pagdating dito umaasa na sa sweldo sila ng 120,000 pesos sa pera natin bago pagdating dito ang napuntahan nilang company ay pangit, walang overtime. Yun ang nakakadismaya. Madidismaya ka talaga. Iniisip mo nasa Pinas ako, nakita ko yung vlogger na yun ang lalaki lagi ng sinisweldo. Tapos bakit ganito yung napuntahan ko dito? Walang overtime. Sinisweldo ko lang 80,000, 70,000.
Hindi siyempre nadismaya yung tao, kaya mas maganda sabihin yung totoo, hindi lang yung kanya. Pati yung iba, lahat dapat. At masabi ko na rin yung nag-comment sa isang video ko. Yan sa video kong na yan na sinasabi ko doon na may mga pangit, mayroong di maganda. Sa video ko na yan, may nag-comment doon na parang ang sinasabi niya bagay tayo doon, may karapatan naman siyang kasi ang problema doon kasi opinion niya yun ang sa pagkakasabi niya doon sa video ko na yun ay nag-comment siya baka daw paano daw may hikayat yung mga kababayan natin sa Pilipinas na mag-apply dito kung ganun yung mga sinasabi ko. Yun ang mahirap. Sa akin kasi, sinasabi ko kung ano yung nakikita ko dito sa South Korea. Ayaw kong magsabi ng puro magaganda kasi yan ang nakakadismaya Pagdating dito, pangit yung mapupuntahan mo, di ba? Kaya sabihin mo talaga ang totoo. Ganun yun. Hindi yung basta ka lang manghihikayat para hindi sila aasa na siguradong maganda yung mapupuntahan nila dito. Dapat hindi ganun. Sabihin dapat totoo. At kailangan handa ka talaga pag pupunta ka dito. Hindi yung aasa ka lang na puro maganda yung mapupuntahan mo dito. Kailangan ihanda mo yung sarili mo. Kailangan habang nandyan ka pa sa Pilipinas, palakas ka ng katawan mo. Kasi yung ibang kababayan natin dito, pagdating dito, pagkagaling sa Pilipinas, wala namang sakit. Pagdating dito, ewan ko kung bakit nagkakaganon, may mga hindi magandang nangyayari sa kalusugan nila. Kaya kailangan sabihin mo na yung totoo, nandito ako. Sasabihin ko yung totoo para malaman ng mga kababayan natin sa Pilipinas na kung ano ba talagang meron dito sa South Korea. Hindi yung puro mga ganda lang. Ganun sa akin. Para sa akin lang yun. Sa akin kasi hindi lang naman hindi lang naman views yung hinahanap ko Kailangan may pakita ko sa kanila kung ano talagang meron dito. Mga Korean language school na nandyan sa Pilipinas daw na ang laging pinopost ay 90 to 150,000 pesos ang salary dito sa South Korea. Ang lang doon, ang gustong sabihin ng ibang kababayan natin na nandun yung iba nandito sa parang gusto nila sabihin yung sakto kasi ang parang pinupunto ng isa ay kailangan yung sakto kasi nakadepende kasi sa palitan. Kasi sa palitan ngayon yung minimum dito ngayon, parang papalo lang siya ng ng 85,000 pesos Yung 2,060,000 pesos. Pag kinumbert mo yan ngayon sa palitan, ay parang papalo lang siya ng 85,000 pesos mahigit. Kaya nga, hindi siya 90,000. Talagang nasa baba siya ng 90,000. Hindi siya yung aabot ng 90,000 talaga ang minimum salary dito sa South Korea. Kaya yun yung ibang inaano ng ibang nandito sa South Korea. Bakit ganun yung post nila? Kasi nga yung ibang kababayan natin ay sensitive nga pagdating sa mga ganyan. Sampulan natin yan, palagay natin yung asawa ko. Di ba, ako'y sumusweldo lang ng 85,000 linis dito. Tapos, kumbaga napanood ng asawa ko, yung isang vlogger dito sa South Korea na sumusweldo daw siya ng ng 120,000 won o 120,000 pesos sa pera natin at napanood niya, kunyari, di kukumprontahin ako ngayon ng asawa ko. Bakit yung isa, sinabi niya na 120,000 pesos daw ang sweldo doon. Bakit ikaw ganyan? Baka mamaya, paghanapan pa ako ng asawa ko. Hindi magpapaliwanag ka pa ngayon. Yun ang hindi maganda. Pagdating sa mga ganyan, dapat sabihin lahat totoo. Kasi pagdudahan pa ikaw ng mga kamag-anak mo pagka ganun Kailangan yung iba din sabihin. Pero ano pa man, kung sumweldo ka man ng 50,000 pesos dito, mga 60 o 70, ay hindi mo na talaga kayang kitain yan sa Pilipinas bilang isang ordinaryong manggagawa lang katulad ng mga
factory worker ka lang sa Pilipinas, construction worker, hindi mo na kayang kitain yung 60,000 pesos na yan. Kaya ipagpasalamat natin na isang malaking biyaya talaga pag nakapagtrabaho ka dito sa South Korea. Hindi mo kayang kitain sa Pilipinas ang kinikita mo dito bilang isang ordinaryong manggagawa. Yan, ipapakita ko sa inyo yung sinweldo ko nitong nakaraan, itong March. Kada asinggo kasi kami sinweldo. At ipapakita ko sa inyo yung payslip ko. Ayan. Yan talaga yung sinweldo ko. At sinabi ko kanina na 85,000 yung linis na sinisweldo ko. Hindi, pasensya na, nagkamali ako. 82,000 talaga yung sinweldo ko nitong nakaraan. Linis na. Tanggal na dyan ang gasto sa pagkain at bayad sa wifi at bayad sa tubig, kuryente. Kasi ang bahay namin dito ay walang bayad. Kaya nga iba-iba. Sa ibang EPS kasi dito, ibang EPS worker, may bayad yung bahay nila, kami wala. Kaya hindi talaga pare-pareho ang nililinis na sweldo ng mga EPS factory worker dito sa South Korea. At pakita ko sa inyo kung paano ko nagkasweldo ng ganyan na 82,000 linis na. Kasi may overtime kami, ang naging overtime ko ay 29.5 hours ang overtime dito. Naging overtime namin nung nakaraan. At kung kukumputin mo talaga yung minimum na 2,060,000 won ay pumapalo yan ng 85,000, depende sa palitan, 85,000 pesos mahigit, mga 85,500 or 300, ganyan. Yan yung converted na minimum salary dito sa South Korea ng mga EPS factory worker pag kinonvert mo sa peso. Pero pag kinaltasan yan, diyan na nagkakatalo. Diyan na makikita talaga yung totoong sasahurin pag nalinis na. Ang minimum dito ay 2,060,000 won. Tapos nagka-overtime ako ng 29.5. Ang bayad ng 29.5 na overtime dito, 29.5 hours na overtime dito, ang bayad sa won ay 436,000 won. Plus 2,060,000 won. Magkano na yan? Papalo na yan ng 2,497,000 won. Ayan, yung gross pay yan mga kababayan. Tapos, ito na yung kaltas. Ang kaltas ko ay may 4 akong deduction. Nandyan yan, yung 4 na deduction yan. Bali, yung 4 na deduction na yan ay 200,000 won lahat. Tapos, hindi nabawas na yung 200,000 won. Ang lumabas na lang ay 2,296,000 won na yan. Pag kinonvert mo na yan sa palitan ngayon na napakababa, ay papalo na lang yan ng, ayan, tingnan nyo, 95,100. Yan. Tapos, babawasin ko na dyan yung gastos ko sa wifi, tubig, kuryente at pagkain. 300,000 won ang gastos ko dito sa pagkain, wifi at tubig, kuryente. Bali, nasa 12,000 pesos yan, yung 300,000 won na yun. I-minus mo yan sa 95,000 won, ang kalalabasan yan ay nasa 82,000 pesos mahigit na lang yan. Yan talaga yan. Kaya yan talaga yung sinweldo ko. Yan lang muna sa akin mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana ay may natutunan kayo sa video ko ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video.